Ayun guys, na-scam tayo dito sa Paris. Naubos yung 370 euro ko, worth 21,000 pesos. Hello guys, it's me again Kim and welcome back to my channel V2 Travel. For today's video mga ka-V2, ililipat ko kayo dito sa Paris. 24 hours lang tayo dito kaya meron lang tayong isang araw para maggala. Wow. Matapos tayo mabudol sa unang video natin dito sa Paris, na halos nawalan tayo ng humigit kumulang 21,000 pesos lang naman mga ka-V2, tuloy pa rin tayo sa paglalakbay. Hindi natin pwedeng isuko ang gala mga B. Hindi na tayo sa last station, Maufort. So meron pa tayong 7 minutes walk bago natin marating yung Pantheon. 3 PM na, pero parang sa sunset pa guys na. Ayun na yung Pantheon. Okay. So nasa harapan ko na yung Pantheon guys. Hindi ko lang alam kung makikita nyo dito ah. So ayun siya. Nasa may gitna na yan. Actually hindi ko nga alam kung anong meron dun sa Pantheon na yan. Ba't sikat na sikat yan. Pero ngayon mapupuntahan na natin. Tingnan natin kung meron bang special sa kanya or wala. Let's go. A few moments later. O diba? Naglalakad tayo ngayon sa harap ng Pantheon. Ayan siya. So ito palang Pantheon guys is 18th century mausoleum. So yung mga housing remains ng mga notable French citizen is nandito sa loob. So yun yung pinaka-special sa kanya. So ito siya. Let's go. Puntahan natin ng malapitan nang makita. Napagod maglakad. So wala naman masyadong special dito sa Pantheon. Para lang siya yung mga building doon sa Intramuros. Pero siguro mas ma-appreciate natin to kung makikita natin yung mga remains sa loob ng mga notable French citizen. Pero ang haba ng pila. Napaka-crowded kasi ngayon dito guys sa Paris. Dito sa mga tourist attraction ganun din, napaka-crowded. Kaya doble ingat lang tayo kasi nga marami ditong magna cum laude. Dito tayo dito sa gilid ng Pantheon guys. Sa sobrang dami ng tao, parang very wrong talaga bisitahin yung Paris sa mga special occasion katulad ng ganitong araw. Kakaloka. Mga be, bali tayo ng sinakyan. Yun yung bus natin. Pabalik pala to sa kabilang station tong bus na sinakyan natin. O diba ilang beses na tayong naligaw. Nakakalo. Bali. O ubos na yung araw. Kailangan nating hanapin yung sakayan papuntang Pantheon. Sigurado naman tama na to. Andito tayo sa Daubenton. Papunta pala tayong Notre Dame. Hindi kasi natin tinignan kung saan papunta yung bus. Basta lang tayo sumakay doon sa number 47 na bus station. Hi. Bus station. Di ba may mga kumakaway sa likod ko habang nag-vlog ka? For sure tama na to. Hindi na tayo magkakamali. Nadaanan tayong store na nagbebenta ng souvenir. Napakamura ng mga souvenir dito guys sa Paris kasi ang keychain nila 1,500
€5 lang. O, di ba? Pampasalubong na rin to. Then bumili ako ng isang malaking, ayan o, Paris, €7 lang. Then yung mga keychains nila dito is nakakahalaga ng €10 per 3 pieces. Yan. Gusto ko mag-collect sana ng ganyan, no? Daming souvenir. Dito lang tong store na to malapit sa Notre Dame. Madadaanan nyo siya dito. Ayan si Kuya nagbebenta. Hi. Hello. Okay, thank you. 2,000 years later. Kapag alaman ko mga ka-V, na itong Notre Dame pala ay kinilalang simbolo ng city ng Paris. Kaya pala sikat itong cathedral na ito dito. Wow! Ayan, at kasalukuyan tayong nasa may gitna ng Notre Dame Church. At itong isang church na to, yung nasa likod ko. Next stop natin, Louvre Museum. Let's go. Let's go. Sa pa nga pala, karamihan sa mga nandito sa may Paris Center is yung mga 15th century cathedral at saka yung mga chapel. So siguro kapag binisita mo lahat isa-isa yung mga chapel at cathedral dito, safe ka na sa langit. Oh my God! Wow! Dahil nagutom tayo ng bongga ito, order tayo ng isang pang 2 person to na na KFC. Wala kasi silang chicken na buo, kaya order na lang tayo ng ng wings meal, tapos fries. Itong KFC ang pinaka best friend natin dito sa Europe. Ito lang yung mura. Ito lang yung afford natin. Ako ito maglakad. Hindi natin afford yung local foods. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Grabe mga V. From Louvre's Museum, naglakad na lang din talaga ako papuntang Eiffel Tower. Nung una, inakala ko talaga na doon yung pinaka-main celebration. Pero hindi pa pala. So naglakad ulit ako papuntang Arc de Triomphe dahil doon pala gaganapin yung pinaka-main fireworks. So, papunta na tayo sa Charles Dickens, doon sa may Arc. Kasi doon talaga yung may celebration. Ayun yung Eiffel Tower, guys. Buti na lang nakatsempo tayo ng tren na walang tao. Kasi kanina gusto para tayo sa Divisoria. Hirap ah. Diba? Ang ganda ng tren. Isang oras na lang mag-New Year na. Excited na. Hindi ko alam kung ano nangyari dito sa Paris. Tignan nyo yung inarangan nila. Inarangan nila yung daan. Hininto yung metro station. Hindi tayo natuloy sa pupuntahan natin. So, hindi ko alam kung anong meron. Baka ito na yung Charles, yung Arc de Triomphe. Kasi dito yung may eksena mamaya. So, ayan na, nakikita nyo naman may harang. Tapos maraming pulis.
problema nito para tayo uuwi mamaya. So yun na nga yung arc guys, yung may blue na yun. A few moments later. Aray. O, diba? Dahil tapos na yung putukan dito sa Arc de Triomphe, libre yung tren. Grabe. So ganito pala sila mag-celebrate ng New Year dito sa France. But at least naranasan natin, di ba? Nakaiba experience to ha. Gusto nyo naman guys. Buti nakababa pa ako ng maayos. Para ako nasa, tinalo pa yung mga nasa may monumento to Baclaran. Hindi ko na makilala yung sarili ko. Akala ko sa Pinas lang may ganun. Nakakaloka. Gusto ko na makauwi. Makikipagbakbakan na naman ulit tayo sa LRT. Ito wala masyadong tao. For sure medyo maluwag dito. Kaya nakarating na rin tayo dito sa hotel natin. Nakakaloka yung pinagdaanan natin kanina. Simula doon sa may Eiffel Tower. Mas matindi pa talaga kung ano yung mga naranasan nyo dyan sa Pinas na nagsisiksikan kayo sa MRT, LRT. Dito mas doble. Pero kakaiba experience siya. Try nyo rin minsan. But anyway, enjoy lang muna tayo. Chillax lang tayo tonight. And tomorrow is another day. The next day. At ito na nga mga V, ang huling araw natin dito sa Paris dahil ngayong umaga pupunta tayo sa Switzerland. Abangan nyo guys sa susunod na linggo.